Habang paakyat ang mga bida sa Mount Silver, may napansin silang ripple sa kalangitan. May bumagsak kay Misty na naging dahilan ng kanyang pagkatumba. Ang bagay na iyon ay isang unknown, isang misteryosong Pokemon. Nawala ang ripple at napansin ni Ash na mainit ang unknown. Naniniwala si Misty na nahiwalay ang unknown sa kanyang mga kaibigan. Tinatanong ni Brock kung paano niya nalaman, kaya sinabi ni Misty na nabasa niya ang isip nito noong matamaan siya at may nakita siyang hindi maipaliwanag. Sinabi niya na isa itong universo kung saan nanggaling ang mga unknown. Ginamot ng mga bida ang unknown, bagaman ninais nilang sana ay nasa Pokemon Center sila para mapagaling ito ni Nurse Joy. Nalaglag ang tuwalya ng unknown, kaya muli itong ibinalik ni Larvitar sa pwesto nito. Sinabi ni Brock na may alamat tungkol sa mga unknown na kaya nilang makipag-usap sa mga tao sa pamamagitan ng telepatiko, tulad ng nangyari kay Misty. Nakikita ni Ash na kailangan nilang mahanap ang mga kaibigan nito, pero sagot ni Brock ay walang nakakaalam kung saan sila nanggaling, bagaman may mga teorya na galing sila sa ibang dimensyon. Nagising ang unknown, kaya nangako si Ash na ibabalik ito sa kanyang mga kaibigan. Natumba ang unknown dahil masama pa rin ang pakiramdam nito. Inalagaan ito ni Larvitar, kaya naisip ng mga bida na alam nito ang nararamdaman ng unknown. Pinagmasdan ng Team Rocket ang sitwasyon at naisip na dapat nilang hulihin ang unknown dahil bihira itong Pokemon. Kinabukasan, nagising ang mga bida at natagpo ang malusog at masaya na ang unknown. Pinuri ni Misty si Larvitar sa pag-aalaga sa unknown, pero biglang nanigas sa presensya ni Misty si Larvitar. Gayunpaman, nakita ng mga bida na nagiging magkaibigan na ang unknown at si Larvitar. Lumitaw ang Team Rocket sa tuktok ng bundok pero pagod na pagod sila, na napansin ng mga bida na naging mahirap ang gabi para sa kanila. Ginawa ng grupo ang kanilang moto habang nag-eehersisyo pagkagising, at pagkatapos ay sinabing plano nilang kunin ang unknown. Hindi pumayag sina Ash at Larvitar na kunin nila ang unknown. Gumamit si Larvitar ng hidden power, pero gumamit ang Wobbuffet ng counter para ibalik ang atake. Lumiwanag ang unknown at naglabas ng kapangyarihan, na naging sanhi ng pagtalsik ng Team Rocket. Matapos mawala ang usok, wala ng tao sa paligid. Nagising si Ash at nahanap sina Misty at Brock, pero wala ang mga Pokemon. Inisip ni Brock na naglabas ng kapangyarihan ng unknown na nagdala sa kanila sa dimensyong ito. Sinabi ni Misty na iba ito sa dimensyong nakita niya noong matamaan siya ng unknown. Biglang dumating ang Pikachu ni Ash, pero mas malaki na ito ng maraming beses. Dumating din si Togepi at susubukan sanang tumalon sa mga bida, pero pinigilan ito ni Pikachu dahil malaki rin ito. Sumakay ang mga bida kina Pikachu at Togepi para hanapin si Larvitar. Biglang naitulak sa ere ang mga bida, ang Pikachu, at ang Togepi, at narinig ang kanta ng Electabuzz team na kinanta ni Casey. Bigla silang nabalot ng apoy, pero hindi sila napapaso. Nakita nila ang Magby na gumagamit ng Fire Spin. Nang maglaon, nahanap ni na Ash, Misty, Brock, Pikachu, at Togepi ang korona ng Slowking. Nakikita ng mga bida na lahat ng ito ay mga alaala ng mga Pokemon, kaya naniniwala silang nakikipag-ugnayan ng unknown sa pamamagitan ng mga alaalang ito. Isang Slowking ang lumitaw at nilamon sila, at pagkatapos ay natagpuan ng mga bida ang kanilang sarili sa lugar kung saan sila nagsimula sa dimensyong ito. Nakakita sila ng isang dambuhalang itlog at nakita nila sina Ash, Misty, at Brock, pero ang kulay ni na Misty at Brock ay kulay abo. Ipinakita ng alaala na lumalapit si Misty, at pagkatapos ay tumigil ang imahe. Nakita ni Brock na ganito ang tingin ni Larvitar sa mga tao, isang banta. Naniniwala siya na ang buong dimensyong ito ay ang isip ni Larvitar na binubuo ng mga alaala. Inisip ni Brock na sumanib ang unknown sa isip ni Larvitar, kaya pareho nila itong hindi mahanap. Nagtaka si Ash kung ano ang itim na bagay na nakalabas sa itlog. Hinawakan niya ito at nahila siya paloob. Hinila siya pabalik ni na Misty at Brock, pero lahat sila ay nahigop, kasama ang Pikachu at Togepi. Nahulog ang mga bida, ang Togepi, at ang Pikachu, bagaman bumalik na sa orihinal na laki ang Pikachu at Togepi. Biglang lumitaw ang isang makina at naglabas ng itim na bagay na nagtrap sa mga bida habang may naririnig silang boses. Pinakitaan ng mga bida ng mga imahe ng tatlong tao na kinilala ni Brock bilang mga masasamang loob na nagnakaw kay Larvitar noong itlog pa lang ito. Nakita nila ang isang Tyranitar, ang ina ni Larvitar, na inatake ng mga masasamang loob na nag-iwan ng peklat sa kanya. Nawala ang Tyranitar at ang maitim na bagay, kaya nalaman na ang pagkawalay na ito sa kanyang ina ang naging sanhi ng kawalan ng tiwala ni Larvitar sa mga tao. Biglang nakahanap ng liwanag ang mga bida na hugis Larvitar. Gayunpaman, nabalot ito ng maitim na bagay. Susubukan sana itong iligtas ni Ash, pero pinigilan siya ng maitim na bagay. Nakita ni Brock na ang bagay na ito ay ang anyo ng mga madidilim na alaala. Nahihirapan si Larvitar na makalabas sa mga madidilim na alaalang ito, kaya hinimok ito ni Ash na patuloy na lumaban at pinuntahan niya ito.
Gayunpaman, humarang pa rin ang maitim na bagay, kaya dinurog ito ni Pikachu gamit ang Thunderbolt. Sumunod sina Brock at Misty kay Ash habang iniiwasan nila ang mga maitim na bagay na sumusubok na umatake sa kanila. Narating ng mga bida si Larvitar na mas nababalot pa ng maraming itim na bagay. Maya-maya, nakita nila si Larvitar na nasa loob ng yelo. Sinubukan ni na Ash na ipaalala rito ang mga magagandang sandali habang nililinaw na hindi lahat ng tao ay masama. Sinuntok ni Ash ang yelo at gumamit si Pikachu ng kuryente. Ibinigay ni Ash ang huling suntok na nagpabasag sa yelo. Nakalaya si Larvitar at natagpuan ng mga bida ang kanilang sarili sa labas ng itlog. Nawala ang maitim na bagay at nagliwanag ang itlog. Nagbalik ang mga bida sa bundok kung saan sumama sa kanila ang unknown. Nangako si Ash kay Larvitar na wala nang mananakit sa kanya kailanman. Lumapit sina Misty at Brock kay Larvitar nang umiti na sa wakas. Natuwa ang unknown at bumalik na sa Ripple. Bumalik na ito sa kabilang dimensyon at sumama sa ibang mga unknown. Umaasa si Ash na muling makikita ni Larvitar ang unknown. Pagkatapos ay naglakbay na ang mga bida sa tuktok ng Mount Silver para maiuwi na si Larvitar. Ang sa wakas ay nakarating na ang mga bida sa Pokemon Preserve kung saan ipinanganak si Larvitar. Masayang-masaya si Larvitar. Naalala ni Misty ang unang beses na nakilala niya si Larvitar, kung paanong tumitigas ito sa kaunting salita lang na sabihin niya. Sinabi naman ni Brock na dapat ay malapit na ang Pokemon Preserve pero hindi niya alam kung saang panig ito ng tulay. Biglang tumalon si Larvitar mula sa mga kamay ni Brock at tumakbo patawid ng tulay. Ang tulay ay nasa ibabaw ng tubig, kung saan may isang kamera na nakasilip mula sa ilalim ng tubig. Nakatawid na ang grupo sa tulay at sinundan si Larvitar sa kagubatan patungo sa preserve na pagmamay-ari ni Ranger Mason. Tatlong lalaki ang nagmamasid sa mga bida at nagpaplanong hulihin sina Larvitar, Pikachu, at Togepi. Biglang dumating ang isang Tyranitar. Napansin ni Ash ang isang peklat, kaya nalaman nilang ito ang ina ni Larvitar. Nakatayo lang si Larvitar kaya binigyan ito ni Ash ng kaunting tulak habang sinasabing pumunta na ito sa kanyang ina. Nagalit ang Tyranitar at nagpakawala ito ng Hyper Beam sa grupo ni na Ash. Sinabi ni Brock na nagalit ang Tyranitar dahil akala nito ay sila ang nagnakaw kay Larvitar noong itlog pa ito. Muling umatake ang Tyranitar pero sinubukan ni na Ash at Misty na ipaintindi rito na sinusubukan lang nilang tumulong. Pero hindi nakinig ang Tyranitar at nagsimulang habulin si Ash at ang grupo. Sinundan sila ni Larvitar habang umiiyak. Sinubukan ni Ash na sabihan itong bumalik sa kanyang ina pero kumapit ito sa buntot ni Pikachu. Ang tatlong lalaki ay nasa loob ng makina at sinusubukang panatilihin ang Tyranitar sa kanilang paningin. Hinahabol sina Ash at ang kanyang mga kaibigan at pinapasabi ni Ash kay Larvitar sa Tyranitar na sila ay magkaibigan. Pero nagpakawala ang Tyranitar ng isa pang Hyper Beam na nagpabagsak sa kanilang lahat. Bumagsak si Larvitar sa paanan ng kanyang ina at nagsimulang sumigaw ng malakas gamit ang kanyang screech. Doon ay naintindihan na ng Tyranitar ang lahat at ngumiti ito kay Larvitar habang emosyonal na umiiyak dahil nakitang ligtas ang kanyang anak. Biglang nahuli ang Tyranitar sa loob ng Pokebag at natumba ito. Sinubukan ng Tyranitar na atakihin ang bag pero may bahagi ng bag na nakatakip sa kanyang bibig. Lumabas ang makina mula sa mga bushes at humarap kina Ash at sa grupo. Naalala ng grupo na ang tatlong lalaking ito ang mga poachers na nagnakaw kay Larvitar noong itlog pa ito. Ipinakilala nila ang kanilang mga sarili bilang ang Pokemon Poacher Brothers. Kanina pa nanonood sina Jessie, James, at Meowth, at medyo naiinggit sina James at Meowth sa Pokemon Poacher Brothers dahil matalino ang pinuno nito at may magandang mga gamit. Nakaisip si Jessie ng plano na dapat nilang sabihin sa mga poacher na gusto nilang sumali, at pagkatapos ay nakawin ang lahat ng Pokemon na nahuli ng mga ito. Muling nagpakawala ng Pokebag ang mga poacher para kay Larvitar pero humarang si Ash kaya siya ang nahuli. Narinig ng mga poacher ang isang tunog at nalamang dumarating na ang mga Preserve Rangers, kaya kinuha na nila ang Tyranitar gamit ang kanilang makina at mabilis na umalis. Inilabas ni Brock ang kanyang Crobat at sinabing sundan ng mga ito. Dumating si Ranger Mason at ang kanyang Crocano sakay ng motorbike at nakita ni Brock na maganda ito kaya agad niya itong inaya ng date pero tinanggihan siya nito. Nang sabihin ni Misty kay Ranger Mason ang nangyari, ipinagyabang ni Brock na inutusan na niya ang kanyang Crobat na sundan ng mga poacher sa pinagtataguan nito. Nakita ni Ranger Mason si Ash sa loob ng bag at pinakawalan ito. Sinusubukan ng Team Rocket na makipag-alyansa sa mga poacher sa hideout nito. Pumayag ang mga poacher pero nakikinig si Crobat at lumipad palayo para hanapin si Brock. Sinabihan ng mga poacher ang Team Rocket na hulihin sina Pikachu at Larvitar at pinagamit sa kanila ang kanilang makina na may mga Pokebag. Ibinunyag ng Poacher Boss ang kanyang plano na gamitin ng Team Rocket bilang panggulo sa mga Pokemon Ranger para makatakas sila dala ang Tyranitar.
Nahanap ni Crobat si Brock habang sinabihan naman ni Ranger Mason ang Crobat na ituro ang daan patungo sa hideout ng mga poacher. Sa kanilang daan patungo sa hideout, nakasalubong nila ang Team Rocket na ikinagulat nila kung paano ang mga ito nakipag-alyansa sa mga poacher. Nagpakawala ang Team Rocket ng Pokebag para kay Pikachu, pero inutusan ni Ash si Pikachu na salubungin ito ng Thunderbolt at sinabihan naman ni Ranger Mason ang kanyang Crocono na gumamit ng Hydro Pump. Bumalik ang Pokebag sa Team Rocket kaya tumalsik ang mga ito. Ang tatlong Poacher Brothers ay nasa loob ng Meowth Balloon ng Team Rocket, tinitingnan ng grupo ni na Ash. Inactivate ng isa sa magkakapatid ang makina at nabuhay ito, ang mga kamay nito ay humaba at kinuha ang Pikachu ni Ash at Crocono ni Ranger Mason. Pagkatapos ay nagpakawala ng Pokebag ang makina para igapos ang buong gang, maliban kay Larvitar na nagulat ng husto sa nangyari. Sinabihan ni Ash si Larvitar na nakasalalay na sa kanya ang pagliligtas sa kanyang ina at sinabihan itong gamitin ang kanyang kapangyarihan. Nagsimulang sumigaw si Larvitar gamit ang kanyang Screech na naging dahilan para magising ang Tyranitar at magpumilit na kumawala sa bag. Gumamit ng maliliit na Hyper Beam ang Tyranitar para sirain ang bag at sinubukan itong pigilan ng mga poacher gamit ang kuryente. Nasaktan ng Tyranitar pero nagawa pa rin itong sirain ang nakatakip sa kanyang bibig at pagkatapos ay gumamit ito ng Hyper Beam para pabagsakin ang balon. Nasira ang remote control kaya nakawala ang lahat mula sa bag. Lumipat ang mga poacher sa kanilang makina at sumugod sa grupo ni na Ash. Pero ang Tyranitar at Larvitar ay gumamit ng Hyper Beam at Hidden Power na tumama sa makina at sumabog ito. Tumalsik sa ere sina Pikachu at Crocono pero pareho silang nasalo ni na Ash at Brock, bagaman si Brock ay napirat ng Crocono. Nakatali na ang mga poacher at pinasalamatan ni Ranger Mason at ng iba pang mga Rangers sina Ash, Misty, at Brock sa lahat ng kanilang ginawa. Itinuro ni Ranger Mason sa mga bida ang daan patungong Silver Town at nagpaalam na ang mga bida kay Ranger Mason. Bago tuluyang makaalis sina Ash, Misty, at Brock, nagpaalam sina Larvitar at Tyranitar sa kanila. Samantala, ang Team Rocket ay nasa loob pa rin ng bag at nakabitin sa ilalim ng tulay.